Sugatan ang mga diplomat at magulang ng TV host at kolumnistang si RJ Ledesma matapos mabangga ng isang bus ang kanilang sasakyan sa NLEX o North Luzon Expressway nitong linggo. Pero ang mga biktima hindi man lang daw inasikaso ng kumpanya ng nasabing bus. May report si Lala Roque. Sunog ang makina at hood. UP ang likurang bahagi, basag ang salamin. Sa kalsada, nagkalat ang ilang bahagi ng sasakyan. Sa unang tingin, tila hindi mabubuhay ang mga sakay nito na pamilya pala ng host at kolumnistang si RJ Ledesma. Ang kanyang ina nagkaroon ng hiwa ang ulo. Nagkasugat-sugat naman ang kanyang ama matapos tumilapon sa unahan. Feeling ko sasabog talaga yung kotse. Yung mami ko, may hiwa po siya from the forehead, 9 cm. Yung father ko po, natapon naman para puro bruises yung lower body niya. Ang ina nilang si Fortune Ledesma ay konsul ng Pilipinas sa Monaco, habang ang amang si Rene ay konsul ng Pilipinas sa Bulgaria. Kwento ni Rico, January 4 daw pabalik sila ng Maynila nang banggain sila sa likod ng First North Luzon Transit Bus. Maliban sa kanyang mga magulang, wala nang ibang nagtamo ng malubhang pinsala. Ang problema, abonado pa raw sila sa gastusin sa ospital. Kami na muna po gumastos. Yung total with everybody, siguro mga 300 na, ganon. 1,000, oo. Ang gusto nila, reimburse after everything. Ang masakit daw, ni hindi sila inasikaso ng kumpanya ng bus. Tumulong ba sila sa emergency medical assistance? Wala. Nag-advance ba sila ng pera to help with medical? Wala. Sabi niya, calm down. Wala na tayong magagawa. Nangyari na, di ba? And I asked him, bilang CEO or owner of the company, anong ginawa mo? Ito po ay maging halimbawa hindi lang para sa First North Luzon, kundi sa lahat mga bus company. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dapat agad na magbigay ng medical at financial assistance ang kumpanya ng bus na sangkot sa aksidente. Nasa obligasyon po ng mga bus operators na once na may nangyari is to render immediate assistance, no, whether it could be medical o kaya financial. Part and parcel yan ng kanilang prangkisa is within period of 24 hours or more or less, na kailangan nila mag-file ng accident report sa LTFRB. Sa Miyerkules, itinakda ng LTFRB ang hearing kung saan inimbitahan ang kinatawan ng First North Luzon Transit at ang mga Ledesma. Sa ngayon, patuloy raw munang makakabiyahe ang mga bus ng First North Luzon Transit hanggang hindi pa natatapos ang investigasyon. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng First North Luzon Transit pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag. Pinag-aaralan na rin ng pamilya Ledesma ang posibilidad ng pagsasampa ng civil at criminal charges laban sa First North Luzon Transit. Lala Roque, GMA News.